Ngayon, may naririnig ako, reliable information, hindi ko sinasabing totoo ha. Opo. Naririnig ko lang, baka sabihin fake news. I'm not passing this off as news. I'm passing this off as information given to me by a source, being a journalist, na nagpaplano daw yung DOJ na gawin yung katulad ng ginawa kay PRRD. Gagawin daw kay Congressman Teves na extraordinary rendition. Alam niyo yung mga ganyang plano, magagalit po sa atin ang Timor-Leste. Alam niyo, bagamat maliit na bansa ang Timor-Leste, nakita niyo naman, yung Indonesian Army nga hindi umubra. Kasi malakas ang sense of patriotism at nationalism ng mga Timorese. Talagang nakipagpatayan sila para makalaya sila from the rule of Indonesia. Kaya noong 2002, nakialam na ang United Nations na iskandalo na ang UN sa dami ng namamatay sa armed struggle, pumasok na sila at nagkaroon ng referendum. Very independent-minded ang mga Timorese. Huwag po natin gaganyanin. Maaring maliit na bansa ngayon yan, pero malaki po ang potential niyan. Maraming national resources yan. At magagaling po ang mga leaders niyan. Huwag niyong sasabihin corrupt yan. At huwag niyong iba-violate ang sovereignty niyan by trying to kidnap someone within its jurisdiction kahit hindi niya mamamayan, hindi Timorese. Kung ito ay binigyan ng safe refuge ng pamahalaan. At yun pong binabati ko silang desisyon ng Korte ng Timor-Leste. Tanggap po ng pamunuhan ng presidente na si Ramos Horta. Although noon sinasabi niya, ayoko rito kay Congressman Teves, gusto ko siya ay mabalik sa Pilipinas. Hindi naman siya kasi ang korte. So nagbibigay lang siya ng kanyang pahayag. Opinion bilang isang niya. opisyal. Entitled naman siya doon. Ngunit, ngayong nagsalita na ang Korte Suprema, sinasabi na niya, we respect the decision of the court. Tinatanggap po namin yan bilang independent branch. Nasa dyaryo po yan sa Timor-Leste. Kaya wag na po nating pakialaman sana yan, Ginoong Remulla. Let's just stick to your job na mangasiwa sa justice system. Kasi ang gulo ng mga pahayag mo, hindi namin maintindihan, Mr. Remulla. Unang-una sabi mo, pumunta yung mga biktima di umano ni Pangulong Duterte sa ICC kasi they cannot get justice here. Pagkatapos, if they cannot get justice here, parang sinasabi mo, yung justice system natin ay hindi gumagana. Pagkatapos si Tevez, gusto mong ibalik dito to face justice. Kala ko ba hindi gumagana? Alam nyo, Mr. Remulla, under your leadership, hindi talaga gumagana ang justice system dito. Baka hindi nyo alam, maraming career officials dyan na matitino na naiinis sa inyo. Kasi weaponize yung DOJ laban sa mga political opponents ng kasalukuyang administrasyon na hindi naman trabaho ng DOJ. Sana ayusin po natin. Katulad niyang recantation ng mga witnesses ni Congressman Teves, ordinarily, nag-recant yung witnesses at the preliminary investigation level, i-dismiss yan. Wala nang witness O akala ko ba ang gusto ninyong standard, hindi lang probable cause with reasonable certainty of conviction. How can you get reasonable certainty of conviction kung nag-recant na lahat ng witnesses? Ang problema rito, tatakutin ni Boying Remulla ang Timor-Leste. Puro pananakot ang ginagawa nitong gobyernong ito Ito, nakakatawa. Yung si Paduano, mambabatas, ipag-aralan naman po sa batas kasi para hindi kahiya-hiya. Sasabihin niya, pagkatapos daw ng hearing ng TRICOM, kapag meron doon sa mga nag-imbita na bumati ko sa TRICOM, ay isa-cite in contempt kahit nangyari yung pagbabatikos bago yung next hearing sa April 8 yata. Kung di ako nagkakamali, ako'y tama. Alam nyo, Ginoong Paduano, hindi nyo pwedeng i-cite in contempt ang isang tao for anything done outside the halls of Congress, outside of the House of Representatives. Hindi po korte ang kahit anong komite ng House. Tandaan nyo po yan, magtanong po muna kayo para hindi kahiya-hiya ang inyong mga pinagsasabi. Ang korte po, mayroong powers of direct contempt and indirect contempt. Okay? Kasi
kapag may paglilitis, merong tinatawag na sub judice, kapag may ongoing na trial at may nagsasalita na mga-aring makaapekto Opo. o ma-prejudice yung isang kaso, you can cite that person in indirect contempt because interferes with the judicial process. Yang committee po niya ay hindi yan judicial process, that is a legislative process. You can only cite a person in contempt while he is there sa loob ng House or mayroong sabpina at hindi siya sumunod, you can cite him or her in contempt. Basahin niyo po muna yung House rules. For Ayun lang. any other act outside of those narrowly defined in the rules of the House pertaining to legislative hearings, hindi po kayo pwedeng mag-cite in contempt. Baka nalilito po kayo kasi si Richard Gordon Opo. noong formally hearing, yung kinikriticize ko, ang Blue Ribbon. Sabi ko, kangaroo court. Sabi ba naman itong si Gordon, abogado pa naman, do not criticize us, I'll have you cited in contempt. Sabi ko sa kanya, go ahead. Sige, anong power mo muna? You cite to me the basis for you citing me in contempt for criticizing the Blue Ribbon Committee. Sige, cite mo ko in contempt. Sinabi ko yan outside of the Blue Ribbon Committee, not during the hearing of the Blue Ribbon Committee. How can you cite me in contempt? Sige kako. Bago, inaraw-araw ko siya. Sabi ko, Gordon, nasaan na yung contempt ko? Siguro na himasmasan yung mama, nasabihan, boss, hindi natin pwede i-cite in contempt yan. Kasi, Wala na hello, sa batas. mga pare ko, may constitution po tayo. Anong nakalagay sa constitution? No law shall be passed abridging the freedom of speech or of the press or of the right of the people to peaceably assemble for the redress of their grievances. Hindi nyo pwedeng sikilin ang freedom of speech in the guise of contempt. Mag-cite ka in contempt, kayong Panginoon doon paglabas na doon, hindi nyo na pwedeng Gamitin. pigilin yung freedom of expression ng mga vloggers. Eto pa, natatawa ako, Sasabihin ng mga iba, duwag naman pala yung mga vloggers na yan, nung nakaharap sa Kongreso, sa House, sa Kamara. Oh? Bahaga mga buntot. Ang mga duwag po, iyang mga congressmen na nandyan sa TRICOM. Bakit? Gusto nila, doon sila makipagdebate doon sa mga vloggers o sa teritoryo nila kung saan sila may contempt powers. Ayaw nilang lumabas doon. Sabihin yung tanga. Sige, Congressman Abante, wag dyan sa TRICOM. Magpa-interview ka, sabihin mong tanga yung mga vloggers para pwede ka rin idemanda. Nagtatago kayo behind the cloak of parliamentary immunity.